Ang sinumang may karanasan sa mga romantikong relasyon ay mauunawaan na sa laro ng pag-ibig, kung sino ang gumawa ng unang hakbang ay matatalo. Nakilala ng bata at nalilibugan na si Jordan ang isang babae na mas matanda sa kanya ng 10 taon. Sa simula pa lang ng larong ito, nakatadhana ng matalo si Jordan sa babaeng ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jordan na hindi siya makikilala ni Park Anya. Ito ay masyadong malungkot. Ngumiti si Park Anya kay Jordan. Iniunat niya ang balingkinitang kanang kamay at hinaplos ang gwapo nitong mukha na para bang pinaglalaruan. Bakit, gwapo, dapat ba kitang maalala? Nakipaglaro ba ako sa iyo noon at sinamahan mo ako? Hehe, dapat dahil hindi mo ako pinagsilbihan ng maayos o ang husay mo, kaya hindi ko na matandaan. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging inutil mo. Kinukutya ng babaeng ito si Jordan sa publiko. May asawa na si Park Anya. Bukod dito, ang kanyang asawa ay kilala ng lahat sa bansa. Siya ay isang tao ng katanyagan at katayuan. Siyempre, English ang pagsasalita ni Park Anya. Malamang hindi siya maintindihan ng mga Korean bodyguards niya. Naiinis kay Jordan ang sinabi ni Park Anya. All along, Park Anya held a very regal status sa puso ni Jordan. Pero ngayon, sinasabi niya na baka isa lang siya sa dinami-dami ng lalaking nasundo niya noong nalulungkot siya. Oma. Talaga bang napakawalang kwentang babae niya in private? Bakit siya kumilos ng napakarangal sa Syria noon? Sa oras na yon, sila ay nakatago sa ilalim ng isang lambak at naubusan ng pagkain at mga bala. Kung natagpuan sila ng kanilang mga kaaway, doon na sila namatay. Kahit na nahaharap sa napipintong kamatayan, tumanggi siyang makipagtalik kay Jordan. Kung ganoon, paano siya magiging bulgar? Sinasamantala ang katotohanan na siya ay nasa kanyang sariling teritoryo at may napakaraming bodyguard sa paligid niya, si Park Anya ay walang takot. Sinampal pa niya ng paulit-ulit ang mukha ni Jordan. Hindi na kinaya ni Jordan. Ang babaeng minahal niya sa nakalipas na 4 na taon, ngunit hindi niya kayang kalimutan na siya. At saka, ininsulto pa siya nito. Smack! Sinampal ni Jordan ang kanyang marangal na mukha. Natigilan si Park Anya. Napahawak siya sa mukha niya, hindi siya makapaniwalang may nangahas na saktan siya. Para bang hindi siya nabugbog sa buong buhay niya. Parang nabaliw na rin ang ibang bodyguard. Nataranta silang lahat at babarilin na sana si Jordan. Gayunpaman, inagaw ni Park Anya ang isang baril at itinutok kay Jordan. Medyo magulo ang buhok niya sa pagkakasampal niya. Itinutok niya ang baril kay Jordan. Alam mo bang wala pang sumampal sa mundong ito? Ako? Malamig na sagot ni Jordan, you are pointing a gun at me. You want to kill me? You want to shoot a man who took a bullet for you? Saglit na natigilan si Park Anya. Isang malumanay na ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha. Ano-anong sabi mo? Sinabi ni Jordan, 4 na taon na ang nakalilipas, sa Syria, namatay ka sana kung hindi ko kinuha ang bala na yon para sa'yo. 4 na taon na ang nakalipas, kritikal ang sitwasyon. May nakatago sa mga palumpong, naghihintay na tambangan si Park Anya at barilin siya. Sa oras na yon, si Jordan ay tumatakas kasama si Park Anya sa kanyang mga bisig. Hindi siya makaiwas sa oras. Nakasuot siya ng bulletproof vest habang si Park Anya ay hindi. Kung tinamaan ng bala si Park Anya, namatay na siya. Sa hindi malamang dahilan, handang kunin ni Jordan ang bala para sa kanya. Marahil ay hindi niya nais na makita ang isang magandang babae na mamatay sa larangan ng digmaan, o marahil ay nahulog na siya sa kanya noon. Siyempre, nanatiling maayos si Jordan matapos barilin habang suot niya ang custom-made bulletproof vest ng pamilya Steele. Nakatakas naman ang dalawa. Gayunpaman, kung hindi hinarang ni Jordan ang bala para sa kanya, matagal na siyang patay. Napatingin ulit si Park Anya kay Jordan. Pakiramdam niya ay lumipas na ang buong buhay niya. Ikaw ang sundalong iyon. Sa wakas ay naalala niya si Jordan. Kawal. Iyon ang tinawag ni Park Anya na Jordan. Hindi niya natanong si Jordan para sa pangalan nito. Tinawag lang niya itong sundalo. Napakaganda ng boses ni Park Anya. Napakainit ng pakiramdam ni Jordan sa tuwing naririnig niyang tinatawag siya nitong kawal. Tuluyan nang ibinaba ni Park Anya ang baril. Tama si Jordan. Hindi niya maitutok ang baril sa sinumang kumuha ng bala para sa kanya. Bigla siyang tumawa. Bakit ka pumunta sa South Korea? Ngumiti si Jordan. Para matulog kasama ka.
Di ba sabi mo pumunta ako sa South Korea para hanapin ka? Ngumiti ng nakakaakit si Park Anya. Sinabi ko na pumunta ka para hanapin ako pagkatapos mong maging matagumpay. Wala kang karapatang maging lalaki kung isa ka pa ring hamak na sundalo. Kaya, sundalo, sabihin mo sa akin, ano ang nagawa mo sa mga nakaraang taon? Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Park Anya. Hello. Kinuha ni Park Anya ang kanyang Apple phone. Madam, nakita namin ang impormasyon ni Jordan Steele at ipinadala ito sa iyong telepono. Nagulat ang tao sa kabilang dulo ng linya. Nakuha ko. Binaba ni Park Anya ang tawag at binuksan ang pinakahuling mensahe. Nang mapatay ang subordinate ni Park Anya na si Lee Min-joon, nagtalaga siya ng ilang tao na mag-imbestiga kay Jordan Steele. Binuksan niya ang impormasyong ipinadala ng kanyang nasasakupan at nakita niya ang larawan ni Jordan. Nagulat si Park Anya. Ang tao sa larawan ay kapareho ng isundalo sa kanyang harapan. Ikaw si Jordan Steele. Ang pumatay kay Lee Min-joon? Nagulat si Park Anya. Nagulat lahat ng bodyguards. Alam nilang mapanganib na tao si Jordan Steele at handang supilin siya. Alam ni Jordan na sasalakayin siya bilang paghihiganti sa pagpatay kay Lee Min-joon, kaya agad siyang kumilos. Hinila ni Jordan si Park Anya sa bilis ng kidlat at inagaw ang kanyang baril. Itinutok niya ito sa kanyang ulo at hinawakan ang kanyang hostage. Hayaan mo si Madam. Kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ni Madam, puputulin kita. Hindi pinansin ni Jordan ang mga tanod at sinabi sa kanya, paalisin ang iyong mga tauhan. Habang nakatutok ang baril sa kanyang ulo, hindi naglakas loob na sumuway si Park Anya. Pinalabas niya ang lahat sa silid at isinara ang pinto. Ngayon, si Jordan at Park Anya ay pinagdikit. Kitang-kita ni Jordan ang kanyang bango. Sa pakikipag-ugnayan sa mga dilag tulad ni Hailey, marami siyang nakilalang pabango. Gayunpaman, hindi pa nakatagpo ng ganoong bango si Jordan. Ito ay napakakaaya-aya, napakagaan at eleganteng, at napakakakit-akit. Sige, umalis na lahat ng mga nasasakupan ko. Pwede bang ibaba mo na ang baril at itigil mo na ang pagpausalig ko? O miss mo na ba ako sa paglipas ng mga taon, kaya hindi mo mapigilang sumandal? Ako? Ile! Ngumisi si Jordan at binitawan siya sa panghahamak. Ayaw niyang isipin ni Park Anya na isa lang siyang hamak na admirer. Pagkalabas ay inayos ni Park Anya ang kanyang mga damit at naupo sa maliit na sofa sa kwarto na naka-cross legs. Sinimulan niyang basahin ang impormasyong ipinadala sa kanya ng kanyang nasasakupan tungkol kay Jordan. Si Jordan Steele ay ang dating presidente ng Ace Corporation, isang nakalistang kumpanya sa VIA. Siya na ngayon ang presidente ng A Corporation at A Filmis ang kanyang net worth ay tinatayang higit sa 20 trilyon won. Napabuntong hininga si Park Anya nang sumilay ang pagkagulat sa kanyang matikas na mukha. Samantalang si Jordan naman ay napangiti ng mayabang at napaisip. Paano po, Madam? Hindi mo akalain na ang munting sundalo sa larangan ng digmaang iyon noon ay magiging bilyonaryo, di ba? Simula nang umalis si Park Anya sa larangan ng digmaan, nanumpa si Jordan na balang araw, ipakikilala niya sa mayabang na babaeng ito, na minamaliit siya, kung sino siya. Gusto niyang pagsisihan ng babaeng ito ang pagtanggi sa kanya sa lambak. Gayunpaman, bahagyang nagulat si Park Anya at hindi nasasabi. Nagpatuloy siya sa pag-flip sa impormasyon ni Jordan. Pagkatapos, nakita niya ang larawan nina Jordan at Lauren na nakaupo sa gintong karwahe sa England. Oh! Ito ang gintong karwahe ng Queen of England. Napangiti si Jordan at mas nakaramdam ng hiya. Sa isang babaeng tulad ni Park Anya, imposibleng hindi niya malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kwalipikadong sumakay sa ginintuang karwahe ng Reyna ng Inglaterra. Siyempre, hindi iyon ang ginintuang karwahe ng Reyna ng Inglaterra. Ito ay pag-ari ng Steeles. Gayunpaman, ang Steeles ay isang lihim na pamilya. Hindi madaling ilantad ni Jordan ang kanyang pamilya kay Park Anya. Ang kanyang kilalang-kilalang katayuan at kayamanan lamang ay sapat na upang mapasinghap ang babaeng ito sa pagkagulat. Gayunpaman, inilock ni Park Anya ang kanyang telepono sa paghamak matapos suriin ang mga larawan at impormasyon. Hindi ito inaasahan ni Jordan. Tumingin siya kay Jordan. Iyon lang ba? Natigilan si Jordan. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin nito. Hindi pa ba sapat iyon? Tanong ni Jordan. Isang personal na kayamanan na nagkakahalaga ng 20 trilyon won.
Malapit na koneksyon sa British royal family. Dapat siyang ituring na isang matagumpay na tao na niraranggo sa mga nangungunang elite sa anumang bansa. Hindi pa rin sapat para kay Park Anya. Umuso si Park Anya. Kung iyon lang, pasensya na. Hindi ka pa rin kwalipikadong maging manliligaw. Siyempre, mahigit 200 trilyon ang yaman ng pamilya Steele. Sa mga tuntunin ng mga koneksyon sa iba't ibang mga bansa, sila ay napakalakas din gayunpaman, ibinunyag ang lahat na nagbabanta sa pagkapribado ng pamilya, kaya hindi ganoon kadaling sabihin ni Jordan kahit kanino. Galit na sabi ni Jordan, "Madam, 20 trillion won isn't enough to sleep with you. Kahit nagawa sa sapiro ang katawan mo, hindi ba masyadong mataas ang standards mo? Iyong kasalukuyang lalaki, maging hitsura, yaman o koneksyon, hindi ba siya mas mababa sa akin?" Nakita ni Jordan ang larawan ng asawa ni Park Anya. Siya ay isang ordinaryong tao na mas matanda kaysa kay Jordan. Gamit ang asawa ni Park Anya bilang sanggunian, tiyak na mas mahusay si Jordan kaysa sa kanyang asawa sa lahat ng paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natawa si Park Anya. "Hahaha, you mean Cheon Jae-hoon? Asawa ko lang siya, hindi manliligaw. Mas mataas ang expectation ko sa manliligaw ko kaysa sa asawa ko." Ano? Medyo natahimik si Jordan. Hindi kaya lahat ng kababaihan sa upper-class society sa South Korea ay may kakaibang pananaw sa mundo. Sa pangkalahatan, ang mga asawang lalaki ay magkakaroon ng mas mataas na katayuan sa lipunan at kayamanan kumpara sa isang magkasintahan. Bakit naging baligtad ito pagdating kay Park Anya? Ayaw ituloy ni Jordan ang pakikipagtalo sa kanya. Ang kanyang orihinal na layunin ay upang pagsisihan niya ang kanyang mga aksyon. Ayaw niya talagang may mangyari sa kanilang dalawa. Kung sa bagay, nakonsensya na si Jordan kina Lauren at Victoria dahil sa pagtulog nila ni Elle. Ayaw na niyang pabayaan muli ang mga ito. Kahit sa nakalipas na 4 na taon, pinangarap niyang makasama si Park Anya. Nais lamang ni Jordan na matapos ang misyon sa lalong madaling panahon at mahuli si Jamie upang malaman niya ang tungkol sa sikreto ng kanyang pamilya. Sayang at hindi niya nagawang ma-impress si Madam ngayon. Gayunpaman, hindi nais ni Jordan na ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa asawa ng iba. Sabi ni Jordan, "Gayon din na sa tingin mo ay hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Wala rin akong interes na maging manliligaw mo. Bumangon ka. Kailangan kitang maging hostage para makaalis ako sa lugar na ito." Inabot ni Jordan si Park Anya. Gayunpaman, nagawang makaiwas ni Park Anya. Nakuha lang ni Jordan ang kanyang jacket. "Magandang mga galaw." Hindi inaasahan ni Jordan na may ganoong galaw si Park Anya. Ngumiti si Jordan. "Hindi ka tanga para labanan ako, di ba? Nakita mo ako sa larangan ng digmaan. Nakita mo kung paano ko natalo ang isang buong pangkat ng mga kalaban ng mag-isa. Kakit-akit na sinabi ni Park Anya, "Ayokong lumaban sa'yo. Gayunpaman, hindi ako mahilig ma-hostage nang may nakatutok na baril sa aking ulo. Tatawagan ko ang aking security chief para payagang umalis ka ng ligtas." Tumawag si Park Anya at hiniling sa kanyang mga subordinates na paalisin si Jordan. Lumingon siya kay Jordan, "Sige, pwede ka nang umalis." Natahimik si Jordan saglit. Narinig niyang umalis na ang mga security guard sa labas. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na mag-isa. Sinabi ni Jordan, "I'm sorry, madam. Wala akong tiwala sa'yo. Mas mabuti na ikaw ang maging hostage ko. I will have better guarantee then." Tamad na nag-inat si Park Anya. Anong gagawin ko? Bigla akong napagod kaya gusto ko ng maligo. Maliligo na ako. Anyway, nangako na ako na bibitawan kita. Consider this as repayment for your previous rescue on the battlefield. We're even now. As for whether you trust me or not, whether you dare to walk out or not, that is your own business. With that, naglakad na siya papunta sa banyo. Malaki ang kwarto at may katabing banyo. Pagkapasok niya ay dali-dali siyang humiga sa bathtub para maligo. Damn it, itong babaeng ito. Saglit doon, hindi alam ni Jordan ang gagawin. Kung ganoon lang ang pag-barge niya at nagsisinungaling si Park Anya sa kanya, mahuhuli siya ng mga tao nito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Jordan ang sarili na kalagkarin si Park Anya mula sa bathtub. Nakatayo si Jordan sa pintuan ng banyo, hindi mapakali. Sa wakas, hindi napigilan ni Jordan na itulak ang pinto ng banyo. Nabalot ng bula ang buong katawan ni Park Anya.
Sinabi ni Jordan, "Madam, mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, wala akong pakialam na halayin ka at hilahin ka palabas." Matikas na hinugasan ni Park Anya ang kanyang mga payat na braso at mumiti. "Kung ganyan kang klaseng tao, ginahasa mo sana ako, 4 na taon na ang nakakaraan sa lambak." Sundalo eh. "Ang pangalan ko ay Jordan." Ayaw niyang tratuhin siya ng babaeng ito bilang hamak na sundalo mula sa larangan ng digmaan. Ngumiti si Park Anya at nagpatuloy sa malumanay na boses, "Jordan, actually. I do like you little 4 years ago, sa battlefield, nagustuhan na kita." Matapos iwanan ang mga umaalis na salitang iyon, lumabas si Jordan sa banyo at tumalon sa bintana ng kwarto. Tinupad ni Park Anya ang kanyang salita, hindi siya nagsinungaling kay Jordan. Umalis na ang mga security guard sa labas. Madaling lumabas ng bahay si Jordan at umalis sakay ng kotse. Nang makaalis na si Jordan, nagpatuloy si Park Anya sa pagbababad sa bathtub na may pagtataka sa mukha. Hinawakan niya ang phone niya at pinagpatuloy ang pagtingin sa litrato ni Jordan habang binubulong ang pangalan nito. "Jordan. I didn't expect we to be so faded." Indeed, hindi naman masamang maging top tycoon sa loob lang ng 4 na taon ang hamak na sundalo. "Handsome boy, sana patuloy kang umangat. One more level and you'll be qualified to be my lover. I really hope that you can be my man." Si Park Anya ay bumiti ng nakakaakit, isang baso ng red wine sa kanyang kamay. She was really drop-dead gorgeous. Sa Park Hyatt Hotel. Pagkabalik sa hotel, pinakiusapan ni Jordan si Dragon na bumalik din. "Master, may na-encounter ba kayong gulo sa bahay na yon? Nakipag-away ako kay Phoenix. Sabi niya kapag sumakay ka, baka mamatay ka doon," nag-aalalang tanong ni Dragon. Salvatore ay labis na balisa. So serious. "Kung alam ko, pumasok na ako para protektahan si Mr. Jordan." Sinabi ni Jordan, iyon ang bahay ni Cheon Jae-hoon at Park Anya. "Park Anya? Di ba madam? Ex-lover ni Mr. Jordan." Bakit pumunta doon si Mr. Jemmy?" "Don't tell me nakipagrelasyon siya kay madam," tanong ni Tim. "Pwede naman. Hindi ba laging passionate si Jemmy sa pagkolekta ng pinakamagagandang dilag sa mundo? Kahit hindi maikumpara ni Madam kay Miss Lauren, top-notch beauty pa rin siya. Pero hindi ba niya sinabi na makikipaglokohan siya sa isang menor de edad na babae?" "Bakit siya nagbago kay Madam?" tanong ni Salvador. Sinabi ni Jordan, magpapakatanga si Jemmy sa anak ni Madam. Nagulat ang lahat. Ang Jemmy na yon ay hindi maayos. Talagang naglakas loob siyang gumawa ng kahit ano. Patuloy ni Jordan, tinurok ko si Jemmy ng facial paralysis na gamot. Malapit na niya akong hanapin. Hintayin na lang namin siya sa hotel. Gabi na. Bumalik ka na at magpahinga. Mag-isa lang si Jordan sa presidential suite. Nagsalin siya ng isang baso ng red wine at naghanda ng mag-isa. All the while, nagpatugtog siya ng Korean song, ang I Like Being Shot Eli, a Bullet ni Baek Jae-young. Ipinakilala ni Madam ang kantang ito kay Jordan 4 na taon na ang nakalilipas habang nagtatago sila sa lambak. Paulit-ulit niyang pinatugtog ang kantang ito gamit ang kanyang cellphone. Nakakuha ng bala si Jordan para kay Park Anya, kaya sobrang emosyonal niya nang marinig ang kanta. Makiramay siya sa kanta. Noong panahong iyon, habang nakikinig sila sa mapanglaw na musika, tinanong ni Park Anya si Jordan, "Kung mamamatay kang kasama ko rito ngayon, magsisisi ka ba?" Nagbiro si Jordan, "Mas mabuting mamatay na may kagandahang tulad mo kaysa mamatay kasama ang isang grupo ng matatandang lalaki. Paano ka? Kung mamamatay ka kasama ang isang maliit na sundalong tulad ko ngayon, magsisisi ka ba?" Napangiti si Park Anya at umiling. "Kung isinaayos ng Diyos na mamatay ako kasama mo, kung gayon, lubos akong nasisiyahan sa kaayusan ng Diyos." Naalala kung gaano kaamo si Park Anya nang sabihin niya yon, hindi napigilan ni Jordan ang mapangiti habang sinisipsip ang kanyang red wine. Talagang laking pasasalamat niya na nagkaroon ng pagkakataong makilala muli ang babaeng ito ngayon. Knock knock. Naputol ang pag-iisip ni Jordan nang biglang kumatok sa pinto. "Sino ito?" tanong ni Jordan. Isang boses ng babae ang nanggaling sa labas ng kwarto. "Hello, Mr. President. Dinalhan kita ng mga prutas." Pinaghinalaang binuksan ni Jordan ang pinto at nakita ang isang babaeng South Korean na napakaganda. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figura ng lalaki ang biglang lumitaw sa likuran niya.
Swoosh! Sinugod ng lalaki si Jordan at sinampal siya. Mabilis na umiwas si Jordan. Si Jamie yon. Iyon alam kong hahanapin mo. Ako. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jamie sa pagsasalita at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Jordan. Pumalakpak. Smack! Pumalakpak. Smack! Dose-dose ng galaw ang palitan nilang dalawa, tulad ng 1-0 taon na ang nakakaraan, noong mga bata pa sila ay nag-sparring. Gayunpaman, dumating si Jordan na may misyon sa pagkakataong ito. Hindi siya nagpapigil kay Jamie. Biglang naging agresibo si Jordan. Buong lakas siyang umatake, dahilan para umatras si Jamie. Makalipas ang 5 minuto, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Jamie. Humihingal, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, panalo ka. Hindi na ako lalaban. Bang! Bagamat itinaas ni Jamie ang puting bandila, hindi umatras si Jordan. Sa halip, sinuntok niya ito sa mukha. Isang malakas na suntok si Jamie at labis na nalungkot. Sinabi ko na ngang hindi ako lalaban, pero sinuntok mo pa rin ako. Gusto mo bang tawagan ko si Phoenix? Ngumisi si Jordan. Ang suntok na iyon ay para kay Lauren. Jamie, 4 na taon na ang nakakaraan, dinukot mo ang isang mabuting babae na tulad ni Lauren at ginawa mo akong halayin. Alam mo ba kung gaano siya kalalim ang epekto at pananakit nito sa kanya? Paano mo nagawa yon? Matagal nang gustong tamaan ni Jordan si Jamie. Ang pangyayaring iyon ay kasalanan lahat ni Jamie. At ito ay humantong sa isang buong serye ng mga kaganapan. Hindi kumbinsido si Jamie. You heartless person. Nag-enjoy ka sa piling niya pero sinisisi mo ako ngayon? Bilang kapatid mo, ano bang masama kung humanap ako ng babaeng tutulong sa'yo para mailabas ang kalungkutan mo? 80% ng mga babae ay nagpapantasya na nirepe sila ng matatangkad, mayaman at guwapong lalaki. Ipinakita ko sa kanya ang iyong larawan bago ko siya ipadala sa Syria. Before we flew over, she appeared quite excited. But on the way back, she kept crying. Halatang wala lang marka ang performance mo. Saka, minsan lang naman ako nag-ayos na matulog kayong dalawa. Hindi naman kita pinilit na magkaanak, di ba? Kasalanan mo kung bakit ipinanganak ni Lauren si Chloe. Speaking you always thinking of which, what were you always thinking of which, what were you always thinking of which? Hindi ka ba nag-aalala na ang babae sa madilim na silid ay isang pangit na pambihira? Paano kung nabuntis mo ang isang pangit na pambihira na pagkatapos ay ipinanganak ang iyong anak? Hindi ka ba magkakaroon ng mental breakdown sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Hindi nakaimik si Jordan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni Lauren noon. Gayunpaman, sa oras na yon, itinuring niya si Lauren bilang part-an niya. Iyon ang dahilan kung bakit ipinanganak si Chloe. Bang! Dahil sa galit, binato ni Jordan ng panibagong suntok ang mukha ni Jamie. Galit na galit si Jamie. Jordan, nababaliw ka na ba? Tapos ka na ba? Sabi ni Jordan, para kay Hailey ang suntok na yon. Nabalitaan ko kay Lolo na pinili mo si Hailey para maging asawa ko. Alam mo na ba kung ano ang pamilya Camden? At lolokohin niya ako. Kaya ba siya ang pinili mo para ipahiya ako? Walang magawang umiling si Jamie. You heartless guy. Nung una kong makita si Hailey, tuwang-tuwa ako na sasabog na ako. Gusto kong ihagis ang babaeng ito sa kama. Sinadya kong inilaan ang babaeng ito para sa'yo. Pero hinayaan mong kunin ng isang tagapagmana mula sa isang second-rate na pamilya ang kanyang virginity. Kung alam ko lang na magyayari yon, pinatulog ko na sana ang maliit na demonyong iyon. Ikaw. Bang! Binalik ni Jamie ang suntok ni Jordan. Para kay Hailey, ako dapat ang sumuntok sa'yo. Nagpalitan ng suntok sina Jordan at Jamie. Wala sa kanila ang umiwas. Kung mareresolba ng away ang hidwaan sa pagitan nila, matutuwa si Jordan na labanan si Jamie. Sige, paano mo ipapaliwanag sina Lauren at Irgale kung ganoon? Bakit ka gumawa ng maling ebidensya para hindi ko maintindihan ang relasyon ni Lauren at Irgale? Pinaisip mo sa akin na may nangyari sa pagitan nila. Alam mo namang labis akong naapektuhan ng mga nakaraang paglabag ni Hailey, pero gusto mo pa rin akong magdusa ng ganoong sakit. Ganito ba dapat ang magkapatid? Napatulala si Jamie. Kailan ako gumawa ng maling ebidensya laban kina Lauren at Irgale? Sabi ni Jordan, may sigarilyong nakasulat ang pangalan mo sa bahay ni Irgale. Gusto mo pa bang tanggihan?
Habang naglalabas si Jamie ng isang kahon ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, may ngiti sa kanyang labi. Inihagis niya ito kay Jordan. Ang pagsusulat ng aking pangalan sa aking mga sigarilyo ay isang bagay na gusto kong gawin noong bata pa ako. Tignan mo ngayon, alin sa aking mga sigarilyo ang may pangalan ko. Tiningnan ni Jordan ang mga sigarilyo ni Jamie. Sa katunayan, walang nakasulat sa kanila. Batay sa mga gawin ni Jamie, isusulat niya ang kanyang pangalan sa bawat sigarilyo sa kahon ng maaga. Hindi ikaw. Baka si Jess, biglang sabi ni Jordan. Si Jesse ang nagsabi sa kanya tungkol kay Lauren at Eargale. Sabi ni Jamie, syempre siya yon. I tried my best to matchmake you and Lauren. How could I do anything to affect your relationship with her? On the other hand, Jess doesn't want you to have the Howard family backing you. Jordan, alam mo ba kung bakit ko inayos si Lauren na makasama ka noon? Hindi dahil sa maganda siya, kundi dahil apo siya ni Martin at miyembro ng pamilya Howard. I wanted you to become the son-in-law of the Howard family. This way, when Jess makes his move on you one day, at least you won't die. At the very least, there will be someone to protect you there. Nagulat si Jordan. Gusto ni Jess na lumipat sa akin. Bakit sigurado ka? Isinara ni Jamie ang pinto at inagaw ang kahon ng sigarilyo niya pabalik kay Jordan. Sinindihan niya ang isa at sinabing, dapat mong malaman ang dahilan kung bakit naglakas loob ang pamilya namin na ipadala kami sa larangan ng digmaan para magsanay. Sinuhulan ng pamilya namin ang magkabilang panig ng labanan. Sa madaling salita, anuman ang mangyari sa larangan ng digmaan, sa sandaling ilabas namin ang pendant ng pamilya Steele para patunayan ang aming pagkakakilanlan, hindi kami mamamatay. Tumango si Jordan. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naiba sa ibang mga sundalo. Ang larangan ng digmaan ay isang walang awa na lugar at sinuman ay maaaring mamatay anumang oras. Hindi hahayaan ng pamilya Steele na nasa ganoong panganib ang kanilang mga inapo. Nagpatuloy si Jamie. Narinig ko na ang kalaban sa iyong kampo ay walang natanggap na impormasyon tungkol sa pamilya Steele. Hindi nila alam na hindi sila dapat pumatay ng sinuman gamit ang pendant. Dapat mong tandaan na inayos ni Lolo na ipaalam ni Jesse ang koponan ng kaaway. Nagulat si Jordan. Naalala niya yon. Noong una, inayos ng lolo ni Jordan na gawin ito ng ama ni Jordan. Gayunpaman, sinabi ni Jesse na natapos na niya ang kanyang pagsasanay sa larangan ng digmaan, wala pang 2 taon na ang nakalipas at mas pamilyar siya sa lugar. Kaya naman, siya mismo ang nagboluntaryo. Hindi niya inaasahan na hindi kikilos si Jesse ayon sa utos. Ito ay isang seryosong bagay. Katumbas ito ng pagsakay sa eroplano ng walang parachute. Kung may mangyari man, tanging kamatayan na lang ang hinihintay niya. Walang pagkakataon na mabuhay. Sabi ni Jamie, masasabi ko noong panahong iyon na gusto ka ni Jesse na patayin ka. Gusto niyang mamatay ka sa larangan ng digmaan at hindi na bumalik. Kinailangan kong pumunta kay Itay para personal niyang ayusin ito. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Bakit ginawa yon ni Jess? Sapat na ang mga ari-arian ng pamilya namin para magkaroon ng magandang bahagi ang lahat. Noon pa man ay napaka-generous niya pagdating sa pera. Bakit ako banta? Napangiti si Jamie. Hindi niya tayo papatayin dahil lang sa pera. Ang gusto talaga niya ay monopolize ang sikreto ng pamilya natin. Ang sikreto na naman ng pamilya Steele. Hindi na makapaghintay si Jordan na malaman ang sikreto ng pamilya Steele. Napahawak si Jordan sa kwelyo ni Jamie. Lumipad ka agad pabalik sa England kasama ko. Sa sandaling ibigay kita kay Lolo at tapusin ang aking huling misyon, sasabihin sa akin ni Lolo ang sikreto ng pamilya. Napailing si Jamie kay Jordan. Ayoko nang bumalik. Pagbalik ko, tiyak na ipaparana sa akin ni Lolo ang karanasan sa labanan. Paano kung maglaro si Jesse at mapatay ako sa larangan ng digmaan? Hindi nakakagulat na tumanggi si Jamie na tanggapin ang karanasan sa labanan ng pamilya. Nag-aalala siyang baka mapahamak siya ni Jess. Ipinagpatuloy ni Jamie, bakit kailangang dumaan sa napakaraming problema para lang malaman ang sikreto ng pamilya? Bakit kailangan mong bumalik sa England para tanungin si Lolo? Hindi mo ba ako tanungin? Kumunot ang noo ni Jordan. Paano mo nalaman ang sikreto ng pamilya? Sino ang nagsabi sa'yo? Masyadong curious si Jordan. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, ang mga inapo na hindi nakakumpleto ng lahat ng pagsubok ay hindi kwalipikadong malaman ang sikreto ng pamilya.
Si Jemmy ay hindi kailanman lumahok sa pagsasanay sa larangan ng digmaan. Logically speaking, wala siyang karapatang malaman. Huminga si Jemmy at mumiti. Sinabi sa akin ni Lolo. Sinabi kaagad ni Jordan, imposible yan. Si Lolo ang nagtakda ng panuntunang ito. Paano niya sasabihin sa iyo ng maaga? Alam ng lahat na si Jordan ang palaging pinakapaboran sa tatlong bata. Hindi man lang sinabi ni Charleston kay Jordan, kaya bakit niya sasabihin ng maaga sa manggugulo na si Jemmy? Sabi ni Jemmy, isang gabi, binigyan ko si Lolo ng isang tasa ng kape na may bagong nabuong truth serum sa loob. Ibinunyag niya sa akin ang sikreto noon, hehe. Nagulat si Jordan. Anong sabi mo? Nilagyan mo ng droga si Lolo. Tao ka ba? Hindi inaasahan ni Jordan na ganoon kalakas ang loob ni Jemmy. Si Charleston ang pinuno ng pamilya at ang kanyang salita ay batas. Napangiti si Jemmy. Hinding-hindi ko sasaktan si Lolo. Gusto ko lang malaman ng maaga ang sikreto ng pamilya. Bakit pa tayo magdadala ng gulo kung kaya nating mag-shortcut? Itinuro sa atin ito ni Lolo. Nakalimutan mo na ba? Napakamot ng ulo si Jordan. Hinahamon ng mga aksyon ni Jemmy ang kanyang moral na pananaw. Naalala niya ang dalawang variety show na napanood niya kasama si Hailey, Running Man at Limit Challenge. Ang parehong nakalock na kahon. Ang mga kalahok sa Running Man ay masunuri na susunod sa mga kinakailangan ng programa at hahanapin ang susi upang mabuksan ang kahon. Ngunit ang mga kalahok ng Limit Challenge ay dudurog lang ng lock gamit ang martilyo. Si Jemmy ay malinaw na mas angkop sa paglalaro ng Limit Challenge. Ito ay masyadong hindi makatwiran. Paano niya nagagawang idroga ang kanilang lolo at pinilit na ilabas sa kanya ang katotohanan? Bakit hindi ko naisip yon? Talagang nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Jordan sa paglalaro ng mga patakaran. Muli siyang tumingin kay Jemmy. Jemmy, sabihin mo sa akin ngayon. Ano ang sikreto ng pamilya? Gustong malaman ni Jordan. Anong uri ng sikreto ang magiging dahilan para saktan siya ni Jesse, na noon pa man ay malapit kay Jordan, sa takot na siya ay maging banta? Anong uri ng sikreto ang magpapatago kay Norman ng kanyang pagkakakilanlan at peke ang kanyang kamatayan, na hindi man lang niya makasama ang kanyang pamilya? Pinutol ang kanyang sigarilyo, nag-isip sandali si Jemmy bago tumango. Sige, sasabihin ko sa iyo ang sikreto ng pamilya. Ganoon, dumiretso sa punto si Jemmy. Sinabi niya kay Jordan ang nangungunang sikreto sa mundo. Sabi ni Jemmy, sa totoo lang, hindi lang ang Stiles ang lihim na pamilya sa mundong ito. May kabuang 8 sikretong pamilya sa mundo. Ang Stiles sa Via, ang pamilyang Park sa South Korea, ang pamilyang Miyamoto sa Japan, at ang pamilyang Rong at Zheng sa China. Ang pamilya Addington sa England, ang pamilya House sa Germany, at ang pamilyang Schmid sa Switzerland. Natigilan si Jordan. Kaya, mayroong 8 lihim na pamilya sa parehong antas ng Stiles. Sinabi ni Jordan, ang mga pamilyang Rothschild at Rockefeller ay hindi itinuturing na mga lihim na pamilya. Ang mga pamilya tulad ng Rothschild family at ang Rockefeller family ay umiral, gaya ng tawag sa kanila ng maraming tao sa internet. Napangiti si Jemmy. Ang mga pamilyang iyon ay mababa at malihim din gayunpaman, hindi sila maikukumpara sa 8 malalaking pamilya. Ang ibang mga pamilya ay mayroon lamang natatagong yaman. Alam mo ba kung ano ang tinatago ng ating 8 pamilya? Medisina, teknolohiya, kapangyarihang militar, hindi nahanap ng mga kakayahan sa internet. Ito ay isang mundo na hindi pa naririnig ng mga ordinaryong tao. Tinanong ni Jordan, sinasabi mo ba na ang 8 pangunahing pamilya ay may mas advanced na teknolohiya kaysa sa mga pampublikong merkado? Sa totoo lang, palagi na itong pinaghihinalaan ni Jordan. Halimbawa, ang otomatikong sistema ng musika sa Steel Castle sa England. Sa tuwing may nagsimulang kumanta, agad na patutugtog ng system ang naangkop na accompaniment music. Masyadong kahanga-hanga ang teknolohiyang ito. Imposibleng makamit sa kasalukuyang merkado. Bukod dito, ang mga gamot sa kahon ng gamot ng Jordan ay malinaw na mas mataas ang grado kaysa sa mga gamot na nasa merkado. Nang mabulag si Jordan ni Kaiden, walang magawa ang mga doktor sa Houston. Ngunit maayos naman si Jordan matapos uminom ng isa sa sarili niyang mga gamot. Ito ay malinaw na ang gamot ng pamilya Steele ay hindi magagamit kahit na sa mga nangungunang ospital. Sabi ni Jemmy, sa ngayon, ang pinakamagandang inaalok sa merkado ay itinuturing na pinakamababang antas sa mata ng 8 mahuhusay na pamilya.
Si Norman ay isa sa mga nangungunang inhinyero sa US noon, ngunit kumpara sa programmer ng aming pamilya, ang kanyang pamantayan ay nasa elementarya lamang. Gayunpaman, nakita ng aming pamilya na may potensyal siya, kaya hiniling namin sa kanya na magtrabaho para sa amin. Bilang isang taong nahuhumaling sa teknolohiya, naakit siya sa aming high-end na teknolohiya at agad na pumayag na iwanan ang kanyang asawa at anak na babae. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at buong pusong nagtrabaho para sa Steelers. Namulat ang realisasyon kay Jordan. Sa wakas ay naunawaan na niya ang katotohanan sa likod ng peking pagkamatay ni Norman noon. Ito pala ay nagustuhan at nakita ng mga Steele ang pagkakataon sa talento ni Norman. Samantala, hinangaan din ni Norman ang advanced na teknolohiya ng Steelers. Para siyang isang taong kakadevelop lang ng Contra video game tapos biglang nadiskubre ang high-level na Call of Duty franchise. Masyadong malaki ang epekto para sa isang taong nahuhumaling sa teknolohiya. Walang dahilan si Norman para tanggihan ito. Tinanong ni Jordan, gaano kahusay ang ating 8 pamilya sa lahat ng aspeto? Biglang may nilabas si Jamie na kasing laki ng isang piraso ng tsokolate sa bulsa at itinapon kay Jordan. Ano ang pinakasikat na telepono sa merkado ngayon? Sagot ni Jordan, iPhone 12. Itinuro ni Jamie ang bagay na nasa kamay ni Jordan. May hawak kang iPhone 18. Nagulat si Jordan. Ano? 18? Hindi makapaniwala si Jordan. Sinuri niya itong mabuti ngunit hindi niya alam kung paano iyon, bukod dito, ito ay napakaliit. Bagamat maginhawa itong dalhin, masyadong maliit ang screen. Hindi magiging komportable na basahin ang gayong maliit na screen, tama ba? Habang nagdududa si Jordan, bigla niyang napagtanto na maaaring i-adjust ang laki ng telepono. Dahan-dahan itong binuksan ni Jordan na kasing laki ng isang normal na telepono. Sa pangkalahatan, ito ay katulad ng mga teleponong iyon na maaaring itiklop. Ngunit ang mga teleponong iyon ay magkakaroon ng tupi sa buong screen. Gayunpaman, ang screen ng teleponong ito ay walang anumang creases. Napakakinis ng screen at imposibleng sabihin na maaari itong matiklop. Ito ay hindi ka panipaniwala. Puno ng papuri si Jordan. Napangiti si Jamie. Hindi mo pa natuklasan ang tunay na kapangyarihan ng teleponong ito. Buksan ang photo album at tingnan. Pinindot ni Jordan ang photo album. Maraming mga larawan sa loob. Lahat sila ay magagandang babae. Bukod dito, marami sa kanila ay hubad. Sabi ni Jamie, ang pagtingin sa mga larawang tulad nito ay hindi sapat na kasiya siya, tama? Maaari mong ilabas ang lahat ng ito. Hilahin sila. Nataranta si Jordan. Itinuro ni Jamie ang kanyang kanang hintuturo sa isang larawan sa kanyang telepono. Sa banayad na kisap mata, ipinadala niya ito sa hangin. Isang mahiwagang eksena ang lumitaw. Ang larawan ay lumulutang sa hangin. At ito ay napakalinaw. OMG God! Masyadong sifa ito, hologram technology ba ito? Gulat na gulat si Jordan habang nakatingin sa litrato ng magandang babae. Sa ganitong paraan, magiging mas madaling manood ng mga video sa iyong telepono. Maaari mong i-cast ang screen ng iyong telepono kahit saan mo gusto. Walang merkado para sa mga telebisyon sa hinaharap. Buong pagmamalaking sinabi ni Jamie, maaari kang mag-zoom in sa larawang ito o mag-swipe pakaliwa at pakanan upang makita ang iba pang mga larawan. Hindi makapaniwalang hinawakan ni Jordan ang larawan sa hangin. Sa katunayan, ang larawan ay maaaring palakihin at paliitin. Marahan niyang iniswipe ang larawan sa ere, lumipat sa susunod na larawan. Ito ay isang video file. Nilaro ito ni Jordan. Parang pamilyar ang background ng video. Nandoon lang si Jordan. Kwarto iyon ng anak ni Park Anya. Hindi na kailangang sabihin, siya ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng video. Medyo hindi makayanan panoorin ang video. Nakaramdam ng awkward si Jordan nang marinig niya ang boses ng batang babae. Hindi niya kayang makita siyang ganito, kaya mabilis niyang itinigil ang video. Napangiti si Jamie. Anong problema? Hindi mo ba itutuloy ang paghanga sa kanya? Galit na bulalas ni Jordan, wala kang kahihiyan. Ang babae ay hindi birhen, ganti ni Jamie. At saka, she's such a top-notch girl. Kahit wala ako, may iba. Galit na galit si Jordan, ngunit ayaw niyang makipagtalo kay Jamie tungkol doon. Nagpatuloy siya sa pag-swipe. This time, nagalit si Jordan dahil private photo iyon ni Emily.
Nag-selfie ito sa harap ng salamin. Si Emily ay nakasuot ng isang strapless na damit na napakasiwalat. Baka nakahubad din siya. Namumuo ang selos sa puso ni Jordan. Sinugod niya si Jemmy. "You-starred ka." Burahin agad ang litrato ni Emily. Ubo. Nabulunan si Jemmy sa pagkakahawak ni Jordan. Sige, tatanggalin ko na. Ano bang problema mo? Hindi mo asawa si Emily, hipag mo lang siya. Bakit ba ang gulo-gulo mo? Hindi naman parang may private photos ako ng asawa mo. Ayaw ipaliwanag ni Jordan kay Jemmy na natulog siya kay Emily. Kaya naman ngayon ay maituturing siyang babae. Bagamat hindi siya makakasama ni Jordan, nagustuhan siya ni Emily. Hindi gusto ni Jordan na ang isang masamang tao na tulad ni Jemmy ay tumingin sa kanyang mga pribadong larawan. Binabalaan kita. Bawal kang magkaroon ng ideya tungkol kay Emily. Napakaraming ibang babae dyan para lokohin mo. Pamilya si Emily. With a resigned sigh, Jemmy deleted Emily's photo and said, Sige, naintindihan ko. Pwede bang pag-usapan muna natin ang negosyo? Gusto mo pa bang marinig ang tungkol sa sikreto ng pamilya o hindi? Sa wakas ay tumigil si Jordan sa pag-ungol at nagtanong, pag-aari ba ng kumpanya ng Apple ang iPhone 18? Nakipagtulungan ba ang 8 pamilya sa Apple? Napangiti si Jemmy. Magtulungan. Ang Apple at Steve Jobs ay itinulak na ng 8 pamilya. Sa totoo lang, ang mga smartphone ay binuo ng 8 pamilya. Tumagal ng maraming taon bago nila pinahintulutan si Jobs na ilabas ang iPhone 4 at baguhin ang mundo. Tungkol naman sa kasalukuyang 5G na teknolohiya, talagang binuo na namin ito ilang taon na ang nakakaraan. At hindi lang teknolohiya. Ganoon din sa medisina. Para sa mga nakamamatay na sakit tulad ng cancer at walang ospital sa mundo ngayon na makakagamot sa kanila. Ang mga pasyente ay makakapaghintay lamang sa kamatayan. Ngunit maaari nating gamutin ang mga sakit na iyon. Natigilan si Jordan. Ano? Sinasabi mo na ang 8 pamilya ay naisip kung paano gamutin ang cancer. Tumango si Jemmy. Siyempre. Marami pang ibang lugar. Ang 8 pamilya ay nakamit na lahat ng hindi maisip ng kasalukuyang nangungunang mga numero sa mundo. Masyadong curious si Jordan. Bakit? Bakit napakalakas ng 8 pamilya? At saka, bakit natin pinapanatili ang mga diskarteng ito at hindi ilalabas ang mga ito sa mundo? At ano ang ugnayan ng 8 pamilya? Bakit partikular ang 8 pamilyang ito? Sabi ni Jemmy, hindi ko masyadong tinanong si Lolo. Matapang ako pero hindi ganoon kaseloso. Dapat sana ay isinama kita noong nagdroga ako kay Lolo. Jordan. Kung alam kong magdodroga ka Lolo, hinding-hindi ako papayag. Biglang nagtanong si Jordan, sinabi mo bang Park ang tawag sa secret family sa South Korea? Biglang naalala ni Jordan na Park ang apelyido ni Madam. Iniisip niya kung may kinalaman ba siya sa pamilyang ito. Sumagot si Jemmy, tama. Ang kasalukuyang ulo ay tinatawag na Park Sang-joon, hindi siya matanda, ngunit mayroon siyang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ay, tama. Malamang ay nakita mo na ang kanyang anak na babae. Ito ang kanyang bahay na pinuntahan namin kanina. Nagpanik si Jordan. Sinusubukan mo bang sabihin na si Park Anya ay anak ni Park Sang-joon? Nagulat si Jemmy. Yo, alam mo pa nga ang pangalan niya. Mukhang kanina lang kayo nakakachat. Tama. Yung kasuklam-suklam na babae, Park Anya. Galing siya sa Secret Park family. Hehe, paano ba? I am a wisdom, right? Screwing her daughter. She's not from a ordinary family. She's from a secret family that's on par with us. Tulala si Jordan. Madam galing din siya sa isang lihim na pamilya ni. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Jordan kung bakit sinabi ni Park Anya na hindi siya karapat-dapat sa kanya sa kabila ng halagang 20 trilyong won. Siyempre hindi. Galing siya sa isang lihim na pamilya. Ang 20 trilyon won ay US 16 na bilyon lamang. Sa kanya, ito ay itinuturing na maliit na pagbabago. Nakita ni Jemmy na may mali kay Jordan. Jordan, tinawag mong madam ang masungit na babaeng yon. Don't tell me kilala mo siya. Napatango naman si Jordan. Nagpunta ako sa larangan ng digmaan upang magsanay 4 na taon na ang nakakaraan. Dumating siya sa larangan ng digmaan at ako ang kanyang bodyguard.
Tulad ni Jordan, si Jamie ay bihasa sa psikolohiya at micro-expression. Masasabi niya sa isang sulyap na hindi lang basta bodyguard si Jordan kay Park Anya. Dapat may nangyari pa. Seryosong sabi ni Jamie, Jordan, I know that woman is very charming, but I have to warn you not to like her. Don't provoke her. She's not someone you can control. Even don't dare to chase after her. She's from a secret family like us. The Park family is on par with us. You can't even handle Hailey. You definitely can't go after her. Si Jordan ay labis na nalungkot. Ayaw niyang minamaliit siya. Bagamat walang balak si Jordan na habulin siya, bakit sigurado si Jamie na hindi niya kaya? Bilang. Si Park Anya ay isang inapo ng isang lihim na pamilya, ngunit gayon din si Jordan. Biglang may naisip si Jordan. Tanong niya, Jamie, kilala mo ba kung sino ang ama ng anak ni Park Anya? Si Cheon Jae-hoon ba? Saglit na nag-isip si Jamie bago sinabing, Park Sora ang pangalan ng kanyang anak, sinusundan niya ang apelyido ng kanyang ina. Pero kahit papaano, maraming taon nang kasal sina Cheon Jae-hoon at Park Anya. Kaya dapat ay anak siya ni Cheon Jae-hoon, di ba? Hindi masyadong sigurado si Jamie. Samantala, nadama ni Jordan na ang puntong ito ay nararapat na pag-isipang mabuti. Sa bahay ni Park Anya kanina, nasaksihan niya ang pagiging humble ni Cheon Jae-hoon sa harap ng asawa. Malinaw na mababa ang tingin ni Park Anya sa asawa. Kung hindi niya ito gusto ngayon, paano niya ito nagustuhan 15 years ago? Sa matataas na pamantayan ni Park Anya, at sa katotohanang hindi siya isang namumukod tanging lalaki, hinding-hindi niya kusang loob na ipanganak ang kanyang mga anak. At saka, napakaganda ni Park Sora. Katamtaman lang ang itsura ni Cheon Jae-hoon. Hindi siya mukhang isang taong maaaring magkaroon ng isang magandang biological na anak na babae. Batay lamang doon, nahulaan ni Jordan na may ibang dapat na ama ni Park Sora. Sino ang makakapagpayag kay Madam na magkaanak para sa kanya? Sa hindi may paliwanag, biglang nakaramdam ng selos si Jordan sa lalaking iyon. Iyon ay dahil tuluyan na niyang natalo si Jordan sa aspetong ito. Sinabi ni Park Anya na hindi karapat-dapat si Jordan na maging manliligaw, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ng lalaking ito na ipanganak ang kanyang anak. Hindi inisip ni Jordan na may isang lalaking mas namumukod tangi kaysa sa kanya sa mundong ito. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Jamie, sige, sinabi ko na sa iyo ang sikreto ng pamilya. Kung wala nang iba, aalis na ako. Hoy! Hinawakan ni Jordan si Jamie. Ayaw mo ba ng antidote? Ayaw pa alisin ni Jordan si Jamie. Bagamat nasabi na niya sa kanya ang sikreto ng pamilya, kailangan pa rin niyang ibalik siya at ibigay sa kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tapusin ang misyon at makuha ang pag-apruba ng kanyang lolo. Paano kung alam na niya ngayon ang sikreto ng pamilya? Kailangan pa rin niya ang pag-apruba ng kanyang lolo para ma-access ang mga advanced na teknolohiya ng pamilya. Napangiti si Jamie. Ang antidote sa iyong facial paralysis na gamot? Naayos ko na ito. Mayroon pa akong iPhone 18. Paano ko hindi ma-neutralize ang iyong low-end na lason? Gayunpaman, tumanggi si Jordan na pakawalan si Jamie. Jamie, pwede mo ba akong samahan ng alak? May isang bagay na natatakot ako na ikaw lang ang makakatulong sa akin sa mundong ito. Nagulat si Jamie sa mga salita at napatigil siya sa mga hakbang. Ano ito? Paano ko makukuha ang puso ni Park Anya? Sa totoo lang, hinding-hindi hahabulin ni Jordan si Park Anya. Malaki nga ang panghihinayang ni Madam sa buhay niya, pero mayroon na siyang Loren at Victoria. May asawa na rin si Madam. Umaasa na lang si Jordan na balang araw, hindi na niya ito babasahin. Hindi niya naisip na agawin siya kay Cheon Jae-hoon. Naghahanap lang siya ng dahilan para manatili si Jamie. Noon pa man ay sinasabing eksperto si Jamie sa romansa. Walang katapusang pera ang pamilya niya at gwapo siya. Bilang resulta, nasiyahan siya sa hindi mabilang na mga kagandahan sa buong mundo. Walang duda na si Jamie ang ganap na dalubhasa pagdating sa romansa. Kaya naman, nagkunwari si Jordan na kumonsulta sa kanya. Pero ni Jamie, you brat, you are no younger brother, but now, you want to be my father-in-law. Hindi ba nakitulog lang si Jamie sa anak ni Park Anya? Ngayon, gusto ni Jordan na ligawan si Park Anya. Ang mga bagay ay maaaring maging medyo magulo. Tinapik ni Jamie ang balikat ni Jordan. Haha, nagbibiro lang ako. Mukhang interesado ka talaga sa Black Widow na yan. Sigh, my innocent little brother.
Sige, tutulungan kita. Umupo silang dalawa at nilagyan ang mga baso ng alak. Nag-inuman sila habang nagkukwentuhan. Si Jemmy ay isang ganap na dalubhasa pagdating sa pagsakop sa mga kababaihan. Agad siyang nagsimulang magsalita ng walang tigil. Sa totoo lang, natuto si Jordan ng maraming magagandang tip mula kay Jemmy. Pagsapit ng dalawa, naglinis na silang dalawa ng ilang boat ng red wine. Sabi ni Jemmy, sige, nasabi ko na ang lahat ng masasabi ko. Gabi na. Kailangan ko nang umalis. Pero, hinawakan siya ni Jordan. Hoy, huwag kang pumunta. Kumain ka pa. Napangiti si Jemmy. Sa tingin mo ba hindi ko masasabing nagpapanggap ka lang na gusto mong matutong kunin ang mga babae mula sa akin? Gusto mo akong lasingin at pilitin akong manatili, di ba? Kanina ka pa nagpapadala ng mga mensahe sa iyong telepono. Dapat ay nagme-message ka kay Dragon at sa iba mo pang mga lalaki para humanda ka sa pagkuha sa akin, di ba? I'll be honest with you. Kung hindi ko na sana nagawang umalis. Nakita ni Jemmy ang pakana ni Jordan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jordan. Sumimsim siya sa kanyang wine glass at sinabing, alam ko. Buti naman alam mo. Paalam, kapatid kong uto. Ngumiti si Jemmy at tumayo. Ngunit sinabi ni Jordan, Jemmy, hindi ka makakaalis ngayon. Gulat na napatingin si Jemmy kay Jordan. Dapat malaman ni Jordan na pare-pareho ang kanilang lakas. Imposibleng matalo ng magkabilang panig ang isa. Imposibleng mapanatili ni Jordan si Jemmy dito. Tumayo si Jordan. Totoo nga ka-text ko ang mga subordinates ko kanina. Pinaalis ko na lahat ng bisita at staff sa hotel. Ngayon, ikaw na lang at ako sa hotel na ito. Naku baka nandito rin sina Dragon at Phoenix. So 4 na tao yun. Nagulat si Jemmy. Ano ang sinusubukan mo? Gawin? Bang! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na putok. Naramdaman ni Jemmy ang pagyanig ng buong sahig. Ang mga bote ng alak at mga baso ng alak sa mesa ay nahulog lahat sa lupa. Napahawak si Jemmy sa mesa na may takot na ekspresyon. Anong tunog yan? Mahinahong sinabi ni Jordan, isang bomba. Isang bomba? Nababaliw ka na ba? Sasabugin mo ba ang hotel na ito? Tanong ni Jemmy. Sumagot si Jordan, kahit nasabi mo na sa akin ang sikreto ng pamilya, kailangan ko pa ring tapusin ang misyon para mahuli ka. Mumuso si Jemmy. Little brother, ako ang laging kumokontrol sa'yo. Wala kang kakayahang kontrolin ako. Habang nagsasalita siya, tumakbo palabas si Jemmy. Mabilis na pumunta si Jordan para pigilan siya. Tumalon siya sa harap ni Jemmy. Sumipa si Jemmy at nagsimulang mag-away ang magkapatid. Slash! Isang dagger ang biglang lumitaw sa kamay ni Jemmy at nilaslas niya ang shirt ni Jordan. Mabilis na hinubad ni Jordan ang kanyang relo at inihagis sa kamay ni Jemmy, dahilan upang malaglag ni Jemmy ang punyal. Ayaw ni Jemmy na ituloy ang pakikipaglaban kay Jordan. Mabilis niyang binuksan ang pinto at naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng isa pang malakas na putok. Bang! Nawalan ng balanse sina Jemmy at Jordan at bumagsak sa lupa. Bumulong si Jemmy, ilang bomba ang itinanim mo? This is King Downtown South Korea. You're even wilder than me. Bumangon ulit si Jemmy. Gayunpaman, kaagad pagkatapos lumabas ng pinto, mabilis siyang umatras. Nagkaroon ng malaking apoy sa labas at umalingaw ang alarma ng sunog. Biglang sumabog ang French windows ng presidential suite. Nabasag ito mula sa labas. May eroplano sa labas ng bintana. Iyon ay ang Dolphin 1 ni Jordan. Siyempre, ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Jordan. Kailangang ibalik ni Jordan si Jemmy sa pagkakataong ito. Isa sa mga dahilan ay gusto ni Jordan na i-verify ang mga claim ni Jemmy. Kung tutuusin, baka hindi totoo ang sinabi sa kanya ni Jemmy tungkol sa sikreto ng pamilya. Pangalawa, kahit na totoo at alam na ngayon ni Jordan ang sikreto ng pamilya. Na ang Stiles ay nagtataglay ng advanced na teknolohiya at gamot. Hindi pa rin siya kwalipikadong gamitin ang mga ito. Kung gusto ni Jordan na magkagusto sa kanya ang isang babaeng tulad ni Park Anya, kailangan niyang maging kahalili ng lihim na yaman ng pamilya Steele. Hinding-hindi hahayaan ni Jordan si Jesse na magkaroon ng lihim na kayamanan na ito na makapagpapabago sa mundo. Sa labas ng silid, nagpatuloy ang mga pagsabog. Sa sandaling ito, si Jemmy ay nasa kawalan.
Sabi ni Jordan, Jamie, dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Isa ay ang mag-barge sa iyong paraan palabas ng kwartong ito at sa gusaling ito. Sa husay mo, baka makaiwas ka sa mga bomba at apoy. Hindi ka mamamatay. Pero pangako ko, kahit hindi ka mamatay, masusunog ka ng husto, lalo na yang gwapo mong mukha. May isa pang paraan. Sumakay sa eroplano kasama ko at bumalik sa England para makita si Lolo. Si Jamie ay labis na nalungkot. Noon pa man ay siya na ang nagpapakatanga na sinasabit ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang mga pakana. Lalo na niyang natagpuan ang walang kabuluhan, ngunit magandang highlight para kay Jordan. Noong pinili niya ang pamilya Camden, alam niyang hindi mahuhulog si Hailey o Elle kay Jordan. Sa pagpili ng isang mayamang pamilya upang maging in-laws ni Jordan, espesyal siyang pumili ng isang napakagandang tagapagmana. Nang maglaon, gumawa siya ng inisyatiba upang itugma sina Lauren at Jordan. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Jamie ay upang matiyak na magkakaroon si Jordan ng isang makapangyarihang taga-suporta, ngunit ginawa rin niya ito para sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay gumawa si Jesse ng kanyang hakbang laban kay Jamie, maaari rin siyang magtago sa likod ng pamilya Howard. Siguradong hindi siya pababayaan ni Jordan. Kinuha ni Jamie ang kanyang telepono, tinawagan si Phoenix. Nasaan ka? Sumagot si Phoenix, Master, nakatali ako ni Dragon. Napakabilis ng pagkalat ng apoy ngayon. Nakababa ang elevator. Hindi na ako makakaakyat sa susunod na 5 minuto. Ang presidential suite ay matatagpuan sa itaas na palapag ng gusali. Nahuli at na-corner na walang matatakbuhan, galit na galit si Jamie. Jordan, talagang kakilakilabot ka. Hindi ka takataka na pinahahalagahan ka ni Lolo at nakikita ka ni Jesse bilang ang kanyang pinakamalaking banta. Sige, panalo ka. Babalik ako sa England kasama mo para makita si Lolo. South Korea, Seoul, ang 5-star na Park Hyatt Hotel. Umalinggaw ang mga pagsabog sa buong gusali ng hotel. Mula sa malayo, tila dagat ng apoy. Napuno ng mga manonood ang mga kalye malapit sa hotel. Bagamat 2 day na, karaniwang gusto ng mga South Korean na mapuyat. Madalas silang nasa labas habang umiinom hanggang gabi. Sa makatuwid, mayroong maraming mga nanonood. Ito ay sa ilalim ng gayong mga kalagayan na sina Jordan at Jamie ay tumalon sa Dolphin 1. Walang choice si Jamie kundi makipagtulungan kay Jordan. Gayunpaman, sinubukan ng tusong si Jamie na agawin ang kontrol sa eroplano sa sandaling sumakay siya dito. Nakita ni Jordan ang kanyang mga intensyon at tinikman siya. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Jamie ang kanyang mga mata. Tahimik ang lahat at natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa komportableng sofa nang lumapit ang isang lalaking may benda sa mukha at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Si Tim iyon. Napangiti si Tim. Mr. Jamie, we meet again. Here's some coffee for you. Dear Light, he. Ang lalaki ay hindi kapanipaniwalang mayabang. Dati, na-hostage siya ni Jamie at pinilit na pumunta sa isang plastic surgery hospital. This time, si Jamie naman ang hinuhuli. Nang mapansin ni Jordan na nagising na si Jamie, nakangiti itong naglakad. Jamie, I'm sorry. I gave you an injection to keep you unconscious. Alam mo naman na masyado kang makapangyarihan. Natatakot ako na hindi ko maipagtanggol ang sarili ko kapag sinubukan mo ang anumang bagay na nakakatawa. Nasa England na tayo ngayon. Sumilip ka sa bintana. Nagpadala si Lolo ng 2 eroplano para samahan tayo. Huwag mo nang subukang tumakas. Bumulot ng sigarilyo, huminga ng ilang buntong hininga si Jamie bago nagsalita. Jordan, the past 3 days have me seen you in a different light. The last time I saw you, you were still a muwang na binata. Now, you actually possess such ways. Impressive, impressive. Sige, hindi na ako makakatakas. Babalik ako sa kastilyo para makita si Lolo. Siguradong ipapailalim ako ni Lolo sa pagsubok sa larangan ng digmaan. Kapag dumating ang oras na yon, siguradong sasaktan ako ni Jesse. Paniniguro ni Jordan sa kanyang kapatid. Jamie, iniligtas mo ang buhay ko nang sumali ako sa pagsasanay sa larangan ng digmaan noong huling pagkakataon. Ipinapangako ko sa iyo na magiging maayos ka kapag kinuha mo na. Sinabi ni Jamie, ang pinakamahalagang bagay ay kailangan mong padalhan ako ng ilang mga babae. Mababaliw ako kung wala akong babae sa loob ng 1 taon. Noong nagsasanay ka dati, pinapunta ko si Lauren sa larangan ng digmaan para magsaya ka.
Bilang magaling kong kapatid, kailangan mong paliparin si Park Sora papunta sa akin, okay? Return the favor. Si Park Sora ay anak ni na Park Anya at Cheon Jae-hoon. Mas mataas pa ang katayuan nila sa South Korea kaysa sa pamilya Howard sa VIE. Kung si Jordan ay maglakas loob na agawin ang anak ni Madam, malamang na magagalit ito at ipapatay niya ito. Naniniwala rin si Jemmy na tatanggihan ni Jordan ang kanyang kahilingan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, seryosong sumagot si Jordan, "Sige, hanggat nananatili ka sa larangan ng digmaan, lilipad ko si Park Sora sa loob ng 1 beses sa 1 buwan para magsaya ka." Natuwa si Jemmy. "Seryoso ka ba? Anak siya ng babaeng yon. Ka-level ang pamilyang Park sa pamilyang Steele. Naglakas loob ka na i-provoke sila." Ngumiti si Jordan, "Sa karamihan, gusto ni Park Anya ang ulo ko. Ano ang dapat katakutan?" Tumawa ng malakas si Jemmy at tinapik ang balikat ni Jordan. "Good kuya." Hindi nawalan ng saysay ang pagsisikap kong ipakilala ang napakaraming top-grade beauties sa iyo nitong mga nakaraang taon. "Haha. Ay, tama. Kapag nakita mo si Jesse mamaya, ipinapayo ko sa iyo na huwag makipag-away sa kanya, lalo na sa harap ni Lolo." Labis ang tiwala sa kanya ni Lolo. At saka, nalampasan na ng kalagayan ni Jess sa pamilya si tatay. Alam mo naman na hindi gaanong nag-ambisyon ang tatay natin. Kapag pumanaw na si Lolo, inaakala ko na magiging labanan niyo ni Jesse ang papalit sa pamilya Steele. Ang pagiging kahalili sa pamilya Steele ay may higit na kahalagahan kaysa sa isang kahalili sa isang ordinaryong mayamang pamilya. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol ng Steeles ang teknolohiya na nauna ng ilang dekada sa mundo. Hindi isang pagmamalabis na sabihin na maaari nilang baguhin ang mundo o kahit nasirain ito. Sa makatuwid, ang katayuan at mga responsibilidad ng mga tagapagmana ng mga lihim na pamilya tulad ng Steeles at Parks ay napakahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit naging mahigpit ang mga Steele sa kanilang mga inapo mula pa noong bata pa sila. Hindi lamang nila nilinang ang kanilang mga kakayahan, kundi nilinang din nila ang kanilang mga karakter at pananaw sa mundo. Sa sandaling iyon, natanto ni Jordan kung gaano kabigat ang kanyang dinadala. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Jemmy, ang kanilang ama ay walang gaanong ambisyon. Bukod dito, hindi siya partikular na namumukod tangi sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Paulit-ulit na ipinahayag ni Charleston ang kanyang pagkabigo sa kanilang ama. Sa makatuwid, kapag pumanaw na si Charleston, malamang na ang pamilya Steele ay pumili ng isang tao mula sa ikatlong henerasyon na hahalili sa kanya. Sabay tapik sa balikat ni Jemmy, sinabi ni Jordan, "Huwag mo lang akong pag-usapan ni Jess. Tagapagmana ka rin. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin ko. Hanggat wala akong konkretong ebidensya, hindi ako papatalo kay Jess." Kung titignan pa lang ang insidente patungkol kay Loren at Ear Gale, kung sino pa man iyon, ngayon ay namamaga na ang mukha ni Jordan. Hindi nagtagal, lumapag ang eroplano sa Steel Castle. Pumasok si Jemmy sa hall. Ang lahat ng mga tagapaglingkod ay pinalabas mula sa bulwagan. Si Charleston, Jess at Butler Frank lang ang nandoon. "Lolo, bumalik ako." Mapaglarong niyakap siya ni Jemmy. Sa kabila ng lahat, malinaw na mahal ni Charleston ang apo na ito. Hindi niya maiwasang mapangiti. Gayunpaman, si Jesse ay may mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinisigawan, "Jemmy, marami kang nagawang maling bagay at nagdulot ng labis na gulo, ngunit mayroon ka pa ring pisning ngumiti. Pinahirapan mo si Loren ng trauma ng panggagahasa, at muntik mo nang mapatay si Jordan ng pamilya Howard. Isa pa, palihim mong pinaalis si Norman at nagalit sa pamilya Park sa South Korea. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo sa pamilya natin? Kung hindi nilinis ni Lolo ang kalat mo, sa tingin mo ba ay naging malaya ka sa labas?" Inilibot ni Jemmy ang mga mata kay Jess bago lumuhod sa harap ni Charleston. "Lolo, nagkamali ako. Pasensya na." Nakita ni Charleston na hindi sinsero si Jemmy sa kanyang paghingi ng tawad. Kilalang kilala niya ang apo na ito. Gayunpaman, sinabi niya, "Sige, bumangon ka. Jemmy, hindi ko ipagdadamot ang nakaraan laban sa iyo. Ngayon, maghanda na. Kumpletuhin ang iyong huling pagsubok sa larangan ng digmaan." Baka sa mukha ni Jemmy ang pag-aatubili. "Kailangan ko bang pumunta sa larangan ng digmaan? Natatakot ako sa kamatayan, Lolo. Paano kung may mangyari sa akin sa larangan ng digmaan at hindi gumana ang pendant ng pamilya?" Sabi ni Jesse, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bahala na ang pamilya natin."
Susuhulan natin ang magkabilang panig ng hidwaan. Kapag tinanggap na nila ang pera natin, paano nila magagawa sa'yo? Sumilay ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Jemmy. Ganun ba? Paano kung may mabigo sa pag-asikaso sa lahat? Katulad noong pumunta si Jordan sa larangan ng digmaan ng Syria, 4 na taon na ang nakakaraan. Namula ang mukha ni Jess habang nag-aalalang nakatingin kay Jordan. Medyo na guilty si Jess. Tinanong niya si Jemmy, ano ang ibig mong sabihin dyan? Mumuso si Jemmy. Alam ng lahat ang tungkol dito, bukod sa Jordan. 4 na taon na ang nakalilipas, nang pumunta si Jordan sa battlefield para magsanay, sinabi mo na tutulungan mo siya. Pero ano ang nangyari sa huli? Ginawa mo ba? Malungkot ang ekspresyon ni Jesse habang ipinaliwanag niya kay Jordan, talagang naging pabaya ako sa bagay na yon. Hindi ko ito natapos kaagad, ngunit tiyak na wala akong intensyon na saktan ka. Dapat alam mo ng husto kung paano kita karaniwang tinatrato. Nagsalita si Butler Frank para kay Jess. Pinupuri lang ni Mr. Jess si Mr. Jordan sa pagkumpleto ng misyon sa napakaikling panahon at sa pag-uwi ni Mr. Jemmy. Sinabi pa niya na hindi siya kasing galing ni Mr. Jordan at hiniling kay Mr. Steele Sr. na gamitin ang lahat ng resources ng pamilya para alagaan ka. Sa harap ng mga salita ni Jess at Butler Frank, walang masabi si Jordan. Sabi ni Charleston, sige, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Jemmy, personal kong aayusin ang lahat para sa iyo sa panahon ng iyong pagsubok sa labanan. Hindi kita papasukin sa larangan ng digmaan hanggat hindi naayos ang lahat. Katanggap-tanggap ba yon? Alam ni Jemmy na hindi siya makakataka sa kanyang karanasan sa larangan ng digmaan, kaya ngumiti siya. Sa garantiya ni Lolo, wala na akong alalahanin pa. Tumango si Charleston at tumingin kay Butler Frank. Nasaan ang kasalukuyang salungatan? Magalang na sumagot si Butler Frank, India at Pakistan. Nag-isip sandali si Charleston bago nagpa siya. Ayusin natin si Jemmy na lumaban sa digmaang ito. Natuwa si Jemmy. Haha, medyo malapit sa South Korea. Hindi masama, hindi masama. Pagkatapos ay sinamaan niya ng tingin si Jordan. Malinaw niyang ipinahihiwatig kay Jordan na magiging mas madali para sa kanya ang paglipad kay Park Sora. Pagkatapos ayusin ni Charleston ang problema ni Jemmy, tumingin siya kay Jordan at sinabing may kasiyahang ngiti, Jordan, congratulations sa pagkumpleto ng huling training mission. Ngayon, may karapatan kang malaman ang sikreto ng aming pamilya. Sa pagkakataong iyon, biglang nag-alala si Jesse. Nagmamadali niyang sinabi, Lolo, bagamat may namumukod tanging kakayahan si Jordan, hindi pa naging stable ang kanyang emosyonal na estado, lalo na pagdating sa pag-ibig. Sa tingin ko, medyo maaga pa para sabihin kay Jordan ang tungkol sa sikreto ng pamilya Steele. Ipagpatuloy muna natin ang paghahasa ng kanyang pagkatao para maging mas matatag at mature siya. Sa takot na magalit si Jordan, inaliw siya ni Jesse, Jordan, huwag mo akong sisihin sa pagsasabi nito. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang sikreto ng pamilya natin ay hindi lang tungkol sa pamilya natin. Nakakaapekto ito sa buong mundo at sa buong sangkatauhan. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang pagsusuri na ibinigay ko sa iyo para sa iyong karanasan kay Hailey ay ipanandang pandagdag. Nahaharap sa kanyang pagtataksil, sapat na ang iyong pagtraidor. Tumawa ng malakas si Jordan. Bakit? Nag-aalala ka ba na kapag niloko ako ni Loren tulad ni Hailey balang araw, sisirain ko ang buong mundo at sangkatauhan? Malamig na sagot ni Jess, hindi imposible. Baka may relasyon si Loren. She is really a hidden danger. Galit na galit si Jordan. Anong sabi mo? Ako lang ang kayang mahalin ni Loren sa buhay na ito. Hinding-hindi siya makikipagrelasyon. Hindi siya pwedeng makipagrelasyon. Hindi mo ba alam na may sakit siya? Sa totoo lang, sa sandaling iyon, gusto talaga ni Jordan na tanungin si Jess tungkol sa mga larawang iyon ni Loren at Irgale. Gayunpaman, pinayuhan ni Jemmy si Jordan na huwag labanan si Jess ng direkta. At saka, base sa pagkakaintindi ni Jordan kay Jess, siguradong wala siyang aminin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kakaibang ngiti ang ibinigay ni Jess. Ganun ba? Nagsalita si Jemmy para kay Jordan. Paano natin hasain ang karakter ni Jordan? Sabi ni Jesse, ipinakita ni Jordan ang pagiging immaturity niya kay Hailey, kaya dapat natin siyang gamitin. Si Hailey ay nasa kastilyo natin ngayon. Dapat siyang pakasalan muli ni Jordan para mahasa pa ang karakter niya sa loob ng isa pang 2 taon.
Kung makakasama niya ang babaeng kinaiinisan niya hanggang sa 1 taon, iyon ang magiging tunay na pagsubok ng pagkatao. Magkasama ulit sina Jordan at Hailey. Bago pa sumiklab si Jordan, sumigaw si Jemmy, how dare you say such things? Ilang lalaki na ba ang hinalikan ni Hailey gamit ang maruming bibig niya? Ilang lalaki pa ba ang tinawag niyang hubby? Gusto mo bang halikan niya ulit si Jordan at tawagin siyang hubby and darling? Sa tingin ko hindi mo sinusubukang sanayin si Jordan. Sinusubukan mo lang siyang pahirapan hanggang mamatay. Sino ba ang makakatiis na makasama ang babaeng nanloko sa kanya at nagsilang ng anak sa iba? Sabi ni Jess, nag-shortcut ka sa bawat training mission. Wala kang karapatang magsalita para sa Jordan. Mumuso si Jemmy. Sa tingin mo ba hahayaan ka ni Jordan na gawin ang lahat ng gusto mo? Sabihin ko sa iyo, nasabi ko na sa kanya ang sikreto ng pamilya. Anong sabi mo? Nagulat sina Jess at Charleston. Sinabi ni Jordan, alam ko na ang tungkol sa 8 dakilang pamilya. Sabi ni Charleston, dahil alam na ni Jordan, isantabi muna natin ang bagay na hasain ang kanyang pagkatao. Naniniwala ako na habang tumatanda siya, natural na magiging mas mature si Jordan. Jordan, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo ng pribado. With that, sinundan ni Jordan si Charleston sa kanyang kwarto. Isinara ni Jordan ang pinto. Alam niyang may sasabihin sa kanya ang lolo niya na napakapribado at importante. Si Charleston ay labis na nasisiyahan. Anak, ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Hindi mo ako binigo. Agad na sinabi ni Jordan, Lolo, pasensya na po sa paghihintay sa inyo ng matagal. Ngumiti si Charleston. Sinabi na sa iyo ni Jemmy ang tungkol sa 8 mahuhusay na pamilya. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Sasabihin ko sa iyo ng detalyado, simula sa simula. CJ. Maraming tanong si Jordan tungkol sa 8 lihim na pamilya. Tumayo si Charleston habang nasa likod ang mga kamay. 100 taon na ang nakalilipas, ang aking ama, na yung lolo sa tuhod, ay isang mangingisda. Isang araw, nagising siya at napagtanto na siya ay nasa isang barko. Ang barkong ito ay naglalayag sa gitna ng dagat at walang katapusan. Natakot siya. Nilibot niya ang barko at napagtantong may iba pang nakasakay dito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang mga dayuhan. Mula sa South Korea, Japan, at England. Nagulat si Jordan. Ang mga taong iyon ay ang mga ninuno ng 8 dakilang pamilya. Nagtataka si Jordan kung bakit may 8 dakilang pamilya sa mundong ito at kung paano silang lahat ay konektado. Tumango si Charleston. Tama. Ang aming 8 dakilang pamilya ay talagang napili. Sino ang pinili? Tanong agad ni Jordan. Isang 0 taong gulang na batang babae, sagot ni Charleston. Isang 0 taong gulang na batang babae. Nataranta si Jordan. Patuloy ni Charleston, ang mga ninuno ng aming 8 pamilya ay hindi alam kung paano sila nakasakay sa barko. Dahil sa hadlang sa wika, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari o kung ano ang gagawin. Biglang sinabi ng batang babae sa bawat isa sa kanila sa kanilang sariling wika na ang barko ay tumaob at dapat silang tumalon. Off. Tinanong ng lolo mo kung paano niya nalaman na malapit nang tumaob ang barko. Sinabi ng batang babae na ngayon lang siya napanaginipan tungkol dito. Halatang wala sa mga tao ang naniwala sa kanya at walang tumalon sa dagat. Sa huli, biglang umihip ang malakas na hangin at tumaob ang barko. Kumunot ang noo ni Jordan. Naramdaman niya kaagad na hindi ganoon kadali ang batang babae na ito. Muling nagsalita ang batang babae. Tiniyak niya sa kanila na hindi sila mamamatay. Nanaginip siya na tangayin sila ng napakalaking alon sa dalampasigan. Sa huli, nangyari talaga ang mga bagay tulad ng sinabi niya. Walang sinuman sa 8 dakilang pamilya ang namatay. Nataranta si Jordan. May kakayahan ba ang batang babae na hulaan ang hinaharap? Tumango si Charleston. Sa oras na yon, masasabi rin ng mga ninuno na ang maliit na batang babae na ito ay hindi isang ordinaryong batang babae. Gayunpaman, siya ay laging nalilito at hindi niya maipaliwanag ang kanyang background o kung paano siya napunta sa barkong iyon. Pagkatapos nito, napagtanto ng lahat na ang kanyang mga pangarap ay mga kaganapan na mangyayari sa hinaharap. Ang mga ninuno ng 8 pamilya ay naniniwala na lahat ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila upang magamit.
Sa makatuwid, ang mga ninuno ay nakipagkasundo sa isa't isa na huwag ipagkalat ang mga kakayahan ng batang babae na ito. Ginamit ng 8 pamilya ang kanyang mga kakayahan upang simulan ang kanilang kaluwalhasyan at tinawag nilang Diyos ang batang babaeng iyon. Diyos! Nagulat si Jordan. Ang ganoong pamagat ay dapat sana ay parang katangahan para sa kanya, ngunit ang buong kwento ay talagang hindi maarok. Tinanong ni Jordan, ang 8 pamilya ay nagagawang magkaroon ng ganoong advanced na teknolohiya dahil sa Diyos, tama. Kung gayon sa aking kalkulasyon, ang Diyos ay dapat na isa-isa 0 taong gulang na ngayon. Sinabi ni Charleston, namatay ang Diyos 30 taon na ang nakakaraan sa edad na 80. Umiral na ang ating kasalukuyang teknolohiya 30 taon na ang nakaraan. Mula nang pumanaw si Deity, bumagal ng husto ang ating mga pag-unlad nang wala ang tulong niya. Halos walang mga tagumpay. Ang lahat ng ating teknolohiya ay tumitigil. Say, kasalanan natin ang lahat. Masyado tayong umasa sa kakayahan ng Diyos. Tanong ni Jordan, kaya ba nagtipon si Lolo ng mga nangungunang talento tulad ni Norman mula sa buong mundo para tulungan kaming makamit ang mga teknolohikal na tagumpay? Tumango si Charleston. Hindi lang ako. Sa nakalipas na 30 taon, ang 8 pamilya natin ay nagsusumikap para matuklasan ang mga henyo sa mundong ito. Kung bibigyan mo ng pansin ang mga balita, malalaman mo na maraming kilalang henyo ang nag-migrate sa ibang bansa pagkatapos sumikat sa kanilang mga talento. Sa totoo lang, na-recruit sila ng 8 mahuhusay na pamilya. Napaisip si Jordan. Naalala niya ang ilang ulat ng tinatawag na brain drain, kung saan maraming nangungunang talento ang umano'y umalis sa US para magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga henyo na yon ay madalas na pinupuna dahil sa pagiging hindi makabayan, ngunit sa katotohanan, sila ay naakit ng napaka-advanced na teknolohiya, tulad ni Norman. Tinanong ni Jordan, kumusta ang relasyon natin sa 8 dakilang pamilya pagkatapos mamatay ang Diyos? Sino ang pinakamalayong umunlad? Bagamat hindi gaanong alam ni Jordan ang 8 pamilya, bihasa siya sa pagiging mapagkumpetensya ng mga tao. Tulad ng sinabi, mahirap para sa mga dakilang puwersa na manatiling magkakaugnay sa mahabang panahon. Ang 8 dakilang pamilya ay puwersahang pinagbuklod dahil sa Diyos. Bagamat ang kanilang mga ninuno ay nagtatag ng malapit na ugnayan sa isa't isa, ilang henerasyon na ba ang nakalipas mula nang mamatay ang Diyos? Ang mga malapit na link ay maaaring hindi tumagal ng higit sa ilang henerasyon. Kaya naman, nahulaan ni Jordan na hindi ganoon kaganda ang relasyon ng 8 pamilya ngayon. Tama si Jordan. Napabuntong hininga si Charleston. Pagkatapos ng pagkamatay ng Diyos, ang 8 pamilya ay nagpatuloy sa kanilang pagsasaliksik ng mag-isa. Kami ay karaniwang gumawa ng aming sariling mga bagay. Noong ang Diyos ay nasa paligid, kung sino ang bumuo ng mga bagong bagay ay ibabahagi ito sa iba pang mga pamilya. Ngunit ngayon, walang sinuman ang handang gawin yon. Kung alin sa 8 pamilya ang higit na umunlad, mahirap matukoy iyon dahil lahat tayo ay napakalihim. Lahat tayo ay magaling magtago. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo kung aling pamilya ang may pinakamababang pag-unlad. Tiningnan ni Jordan ang malungkot na ekspresyon ng kanyang lolo at nagtanong, huwag mong sabihin pamilya natin ito. Napabuntong hininga si Charleston. Ang pamilya Steele ang pinakamasama sa 8 pamilya. Tulad ng alam mo, katamtaman ang kakayahan ng iyong ama at hindi siya ambisyoso. Para sa kanyang henerasyon, napakalawak ng agwat sa pagitan namin at ng iba pang pamilya. Ngayon, iminungkahi ng mga pamilyang Park at Miyamoto na alisin ang aming pamilya sa 8. Galit na galit si Jordan nang marinig iyon. Ano? Pinili rin ang Steeles noon. Ano ang dahilan nila para maalis ang pamilya natin? Mumuso si Charleston. Sa tingin ko gusto nilang i-monopolize ang kapangyarihan. Napilitan na akong lumipat mula sa US patungong England dahil sa mga akusasyon nila sa dakilang pagpupulong, ngunit patuloy nilang pinupuntirya ang aming pamilya. Magandang pagpupulong, naguguluhang tanong ni Jordan. Ipinaliwanag ni Charleston, naku, ang mga pamilya ay nagdaraos ng isang lihim na pagpupulong taon-taon. Sa pulong, ang lahat ay nag-uulat ng kanilang mga resulta para sa taong iyon. Tatalakayin din nila ang hinaharap at ilalabas ang mga piling pagsulong sa publiko. Pinipili namin ang angkop na advanced na teknolohiya na aming binuo para ilabas sa publiko upang lahat ay makinabang mula rito. Tumango si Jordan. Parang kontrolado ng 8 pamilya ang lifeline ng mundo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Jordan kung bakit gusto siya ni Jess.
Nais niyang monopolyo ang karangalang ito. Pagbukas ng safe, inilabas ni Charleston ang isang singsing. May napakahiwagang pattern sa singsing. Sinabi ni Charleston, Jordan, natapos mo na ang pagsasanay ng pamilya. Ngayon, opisyal kong ibibigay sa iyo ang secret ring ng pamilya. Opisyal kitang itinatalaga bilang isa sa mga kahalili ng mga lihim na pag-aari ng pamilya. Mula ngayon, magagamit mo na ang lahat ng aming mga lihim na pag-aari. Sa wakas, tuwang-tuwa si Jordan. Kinuha niya ang singsing at isinuot sa kanang daliri. Salamat, Lolo. Hindi kita bibigyan. Hindi napigilan ni Jordan ang paghimas sa singsing. Biglang tumunog ang singsing at ilang pattern at salita ang biglang lumitaw sa ring. Ano ito? Tinignan ni Jordan ang mga pattern at mga salita nang may pagtataka. Kamakailan ay naranasan ni Jordan ang iPhone 18 ni Jamie at alam na ito ay teknolohiya ng hologram. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Jordan ang mga salita at larawang ipino-project. Paliwanag ni Charleston, lahat ng mga pangalan ay palatandaan. Tinutukoy nila ang lahat ng sikretong industrial na base ng aming pamilya. Ang kailangan mo lang gawin ay itap ito o magbigay ng utos, at ito ay mag-teleport sa iyo. Ito ay isang high-tech na gadget, at hindi ko ito ginamit sa aking sarili. Ngunit kayong mga kabataan ay dapat na matuto ng mabilis. Nakangiting tumango si Jordan. Ang kanyang lolo ay halos 80 taong gulang at may karanasan sa buhay, ngunit si Jordan ay gumagamit ng isang smartphone sa loob ng mga dekada. Hindi nakakagulat na siya ay higit na marunong sa teknolohiya kaysa sa isang matalinong 80 taong gulang na lalaki. Kaya inalis ni Jordan ang screen para mag-aral mamaya. Sinabi ni Charleston, kailangan mong panatilihing mabuti ang singsing na ito. Sa aming pamilya secret ring, magkakaroon ka ng access sa lahat ng aming mga sikretong base. Pinakamainam na huwag mong ibigay ang singsing na ito sa iba dahil natukoy na nito ang iyong ngani. Kung sino man ang magsuot nito, aatakehin sila ng singsing. Kung gusto mong isuot ito ng iyong asawa, kailangan mo munang magdagdag ng bagong may-ari sa sistema ng singsing. Tumango si Jordan. Nagpatuloy si Charleston, sige, ikaw na ngayon ang kapalit ng lihim na kayamanan ng mga stile. May misyon ako para sa'yo. Inayos ni Jordan ang kanyang likod. Lolo, pakisabi sa akin. Sinabi ni Charleston, sa loob ng ilang buwan, ito na ang magiging taunang dakilang pagpupulong. Sa pagpupulong noong nakaraang taon, patuloy kaming tinatarget ng mga pamilyang Park at Miyamoto at kinukwestiyon ang aming lakas. Sa taong ito, tiyak nalilikha sila ng mas malaking kaguluhan. Sa makatuwid, kailangan kong umuwi ka at tulungan akong makahanap ng ebidensya laban sa ang mga pamilyang Park at Miyamoto. Narinig ko na ang mga pamilyang Park at Miyamoto ay lihim na pumipili ng mga tao mula sa liya. Hindi ko alam kung ano ang motibo nila. Pumunta ka at alamin mo ako. Agad na saad ni Jordan. Huwag kang mag-alala, Lolo. Talagang malalaman ko kung ano ang ginagawa nila. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang tingnan tayo ng sinumang pamilya. Makakalimutan na ng mga pamilyang Park at Miyamoto ang tungkol sa monopolyo ng kapangyarihan. Si Charleston ay mukhang nasisiyahan. Napakaganda. Ako ang may pinakamataas na inaasahan para sa'yo. Maging pamilyar sa mga sikretong base ng pamilya at unawain ang aming advanced na teknolohiya. Pagkatapos bumalik sa via. Matapos tanggapin ang misyon, si Jamie ay mabilis na dinala. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na kumain bago siya ipadala sa larangan ng digmaan. Nagreklamo si Jamie sa kanyang lolo dahil sa pagiging masama. Maaaring sumang-ayon si Jordan kay Jamie noong nakaraan, ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa sikreto ng pamilya, napagtanto niya na ang kanyang lolo ay may mga dahilan kung bakit naging mahigpit sa kanila. Ang pamilyang Steele ay isa sa 8 dakilang pamilya. Napakaganda ng hitsura nila sa papel na nagtataglay ng teknolohiya na nauna ng ilang dekada sa mundo. Gayunpaman, sa 8 pamilya, ang Steeles ang pinakahuli sa ranggo. Bukod dito, sila ay kasalukuyang tinatarget ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Maaari silang ma-kick out anumang oras. Hindi magiging maliit na bagay kung masisipa ang pamilya Steele. Ang Steeles ay nagtataglay ng advanced na teknolohiya at alam ang maraming mga lihim. Ang ibang mga pamilya ay tiyak na hindi upo at walang gagawin. Kung magseryoso ang mga pangyayari, baka patahimikin pa nila ang buong pamilya Steele.
Sabik si Charleston na makumpleto ni Jamie ang kanyang pagsasanay sa larangan ng digmaan dahil gusto niyang mabilis niyang mapamana ang negosyo ng pamilya at makibahagi sa pasanin sa pagsagip sa pamilya Steele. Jordan, tandaan mong ililipad sa akin si Park Sora. Ibili mo rin siya ng nurse uniform, sigaw ni Jamie kay Jordan. Mukhang nahihiya si Jordan. Siya ay 15 taong gulang lamang, ngunit gusto ni Jamie na gumanap siya bilang isang nurse. Gayunpaman, hindi maitatanggi ni Jordan na medyo na-curious siya kung ano ang magiging hitsura ng magandang babaeng iyon sa uniforme ng isang nurse. Tinawagan ni Jordan si Lauren para tanungin ang sitwasyon niya. Sinabi niya sa kanya na babalik siya sa kabisera upang makipagkita sa kanya at kay Victoria sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, binuksan ni Jordan ang secret ring at nakita ang imahe ng isang kotse. Tinapik niya ito. Pabrika ng kotse. Matapos mateleport sa lokasyon, napagtanto ni Jordan na ito ay isang pabrika ng kotse na may karatulang Porsche. Sinabi ng security guard sa pasukan kay Jordan, "Pasensya na, sir. Ang lugar na ito ay hindi bukas para sa mga bisita." Ipinakita ni Jordan ang singsing sa kanyang daliri. Nagulat ang security guard na agad na yumuko kay Jordan at tinawag ang manager. Maya-maya, may lumapit na lalaking nakasuit. Napatingin ang lalaki sa singsing ni Jordan at excited na nagpakilala, "Hello, Mr. Steele. My name is Peter. This should be the first time here, right?" Tumango si Jordan. "Pwede bang ikaw ang maging gabay ko?" Ngumiti ang lalaki. "It will be my pleasure. Please." Dinala ng lalaki si Jordan sa isang lihim na garahe sa loob kung saan may door access reader. "Mr. Steele, pakilagay ang singsing sa asul na lugar para iscan." Alam ni Jordan na nag-aalala si Peter na baka isa siyang impostor, kaya ginawa niya ang sinabi sa kanya. Ding! "Welcome, Mr. Steele, ang master ng mundo." Master ng mundo. Hindi niya inaasahan na gagamit ang pamilya Steele ng ganoong ingranding titulo. Sila ay talagang naingibabaw. Nang makitang nakakuha ng access si Jordan, mas naging magalang si Peter. "Mr. Steele, magyaring pumasok." Pagkapasok ni Jordan ay may nakita agad siyang sports car na may magagandang linya. Ito ay mukhang isang Porsche 911. Tanong ni Jordan, "Porsche ba ang pulang sports car na yon?" 911. Sinabi ni Peter, ito ay isang sports car batay sa klasikong disenyo ng Porsche 911. Ang kotse na ito ay ang Porsche 888. Porsche 888. Napakagandang numero. Tinanong ni Jordan, anong advanced na teknolohiya ang mayroon ang Porsche 888? Ang Porsche 888 ay talagang hindi ibinebenta. Ang 8 dakilang pamilya lamang ang nagtataglay ng modelong ito. Sinabi ni Peter, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng kotse na ito at ng mga normal na sports car sa merkado ay na nilagyan ito ng 2 navigation system, lupa at hangin. Maaari itong tumakbo sa lupa o lumipad sa himpapawid. Isa tumakbo. Nagulat si Jordan. Isang sports car na kayang lumipad. Ito talaga ang teknolohiya ng hinaharap. Ang mga kotse ay maaaring lumipad sa hinaharap. Wala nang dapat mag-alala tungkol sa traffic jams. Ang sports car na ito ay may kakayahang otomatikong magpalit ng kulay. Maaari mo itong subukan. Iniabot ni Peter kay Jordan ang isang high-tech na susi ng kotse. Nagpakita ito ng holographic na imahe na nag-aalok ng seleksyon ng mga kulay. Ang sports car ay pula ngayon. Nang pumili si Jordan ng puti, pumuti agad ang Porsche 888. Nagulat si Jordan. Paano ito gumagana? Hindi ba kailangan nating mag-spray ng pintura sa kotse upang mapalitan ang kulay nito? Pumuti ba talaga ang kotse na ito o mukhang puti lang ito sa ating mga mata? Ngumiti si Peter. Napakakomplikado ng teknolohiyang ito. Kung interesado si Mr. Steele, mangyaring maupo. Ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado.